day everyone, especially to you ma'am. So, I am teacher Joanne Ponciano. Ako ang magiging guro nyo ngayong araw. So, please stand up everyone for our prayer. May I call Mr. Ansay Arroyo for the Muslim prayer and for the Christian prayer, Miss Arabis. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله. Okay, to all Christian out there, let us make sign of the cross in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you so much. Bago tayo umupo, pwede bang pakipulot ang mga nakikita nyong basura sa inyong paligid at itapon ito sa basurahan. Okay? So, may classroom rules pala si teacher. So, ang classroom rules ni teacher ay be quiet, listen carefully, be friends, do your task, raise your hands. Okay? So, wala bang absent today? Okay, walang absent today. Ang gagaling, lahat ay present. Bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Kung inyong natatandaan kahapon, ano nga ba ang pinag-aralan natin? Okay, ang galing. Natatandaan nyo pa ang ating pinag-aralan natin kahapon. So class, may papakita si teacher today na picture. So, raise your hand kung alam nyo ang sagot. Okay? So, Nono, ano ba nakikita mo sa picture? So, di ba? Yes, naka-arrange. May plato, may baso, may kutsara. So, naka-arrange siya, di ba? So, yes. So, our topic today is continuation ng topic, which is yung topic din namin ni Miss Gulam is continue ko. So, which is setting the food on the table. Okay? Before setting the food on the table, arrange the food on individual platters carefully like the one shown below. As you can see, bago tayo maglalagay ng mga pagkain sa ating mga pinggan, paghiwa-hiwalayin muna natin. Katulad nito, nakikita nyo, hiwalay yung paglalagay ng mga ulam, kanin, at iba pang mga kakainin nyo. Kapag tayo pala, pag kumakain tayo, kailangan paghiwa-hiwalayin natin yung ulam, yung kanin, o anumang ilalagay nyo sa lamesa. Okay? So, katulad nito, maayos at maganda ang pagkaka-arrange at pagkakaset ng mga pagkain. Okay? Remember, do not allow the food to overflow on the platter. It should not spill out on the edge of the platter. After filling out each platter, set it at the center of the table. Look at the arrangement below. So, as you can see, pag nag-set na tayo ng mga foods kanina sa sinabi ko, kailangan pag naglalagay tayo ng mga pagkain sa ating mga pinggan, ay maaaring hindi natin to kailangan punuin. So, kailangan tama-tama lang kasi maaaring mag-flow siya sa plato. So, it means, pag naglalagay tayo daw ng puno ng mga pagkain sa ating mga paglalagyan ng katulad ng ulam or kanin is maaaring umaapaw siya. So, kailangan pag naglalagay tayo ng mga food sa mga pinggan ay maaaring katamtaman lang, hindi sobra-sobra. Kasi maaari din siyang makakadumi sa lamesa kapag kumukuha tayo ng pagkain, di ba? Pag puno, umaapaw, katulad ng sabaw, di ba? Kailangan
tama lang yung paglalagyan natin sa ng mga pagkain sa ating pinggan. Okay? So, as you can see, so katulad nito, so maayos siya, nakaset siya ng maayos. So, hindi siya nag-flow, hindi siya umaapaw kasi tama-tama lang yung paglalagay nila ng pagkain. At elegante siya tignan dahil hindi sobra-sobra ang paglalagay ng mga pagkain sa bowl o plato na paglalagay nyo. Okay? Okay, class. Di ba class, kapag sabay-sabay tayong kumakain, katulad ng pamilya natin, sa hapagkainan, hindi lang pamilya natin, mga pinsan natin, mga kaibigan natin, ito yung magagandang kapag sumasabay kayo kumakain is masaya, is sabay-sabay rin kayo, nagdadasal na pagpapasalamat sa biyaya na bigay ni Allah or ni God sa araw-araw na kinakain nyo. So, dito rin yung mga magulang natin natatanong tayo kung kamusta ang pag-aaral natin, kung kamusta tayo, at tinatanong rin natin sila kung kamusta sila sa mga araw nila, okay? So, di ba? And dito rin, sinabi dito, keeps family ties closer. It is all the time when everyone shares their happy experience during the day. So dito, parents get to know their children, okay? Katulad na sinabi ko. So, kapag ganito ang nangyayari, di ba meron din nangyayari na hindi kumakain ang pamilya kapag wala pa si ate o si kuya. Kailangan talagang sabay-sabay kayo kumakain, di ba? To make family meals enjoyable, some guidelines must be observed. Here are some simple guidelines to follow. So, number 1, pwede bang pakibasa ni Skudarat? Number 1. Maintain a good posture. Sit properly when eating. Do not rest your elbows on the edge of the table. Okay, thank you. So, number 1 is maintain a good posture. Sit properly when eating. Do not rest your elbows on the edge of the table. So, may papakita akong picture sa inyo na wag niyong gagawin kapag kumakain kayo, okay? So, isa na to. So, wag ilagay ang siko sa lamesa. Okay? Katulad nito, di ba? Kapag kumakain ba kayo na ginagawa niyo ba ito? So, wag niyong gagawin ito kapag kumakain kayo. So, lalo na ito. Wag rin. And, ito yung tamang pagkain. Pag kumakain tayo, ito ang tama. Di ba? Number 2, pwede bang pakibasa, Miss Donaisa? Number 2, see to it that before coming to the dining table, you look comfortably clean and tidy, comb your hair and keep it neat and in place. So, okay, thank you so much. See to it that before coming to the dining table, you look comfortably clean and tidy. Comb your hair and keep it neat and clean. So, bago tayo pumunta sa ating bago tayo pumunta sa pagkakainan natin, katulad na ng birthday, katulad na lang ng celebration natin ng with family, kailangan comfortable ka and tidy at maaari ring pwede ring nakatali ka na buhok, di ba? Pag kumakain kayo. Use your dining tools such as fork, spoons, napkin, glass, and others properly. Avoid unnecessary noise when using them. Do not play with them after eating. Okay, thank you so much. So, number 3, use your dining tools such as fork, spoon, napkin, glass, and others properly. Avoid unnecessary noise when using them. Do not play with them and after eating. So okay, number 3. So, kapag kumakain tayo, kailangan talaga gumamit tayo ng mga fork, spoon, napkin, glass, and others properly. So, sinabi dito, avoid unnecessary noise when using them. So, kapag kumakain ba kayo, nag-iingay ba kayo kapag ginagamit ang mga kutsara, tinidor, or mga baso? So, di ba, wag natin gagawin yun. So, sinabi dito, do not play with them after eating. So, sino ba dito naglalaro na kutsara or plato
pagkatapos kumain. So, di ba wala? Wag na wag natin yung gagawin. Di ba? Kasi sinabi dito, do not play with them after eating. Number 4, pwede bang pakibasa, Miss Uso? Chew your food quietly and thoroughly close your mouth while chewing the food. Number 4, chew your food quietly and truly close your mouth while chewing the food. So, sino ba dito kapag kumakain ay may tunog? So, yan yung mga bagay na dapat hindi nyo gagawin. So, diba? So, kasi sinabi dito, kapag dapat kumakain tayo, chew your food quietly rin daw and close your mouth while chewing. Kasi maaaring ganitong mangyayari kapag nagsasalita kayo habang kumakain. At maaari kapag kumakain tayo, class, is walang tunog. Silent lang. Kapag kumakain tayo is normal lang dapat, okay? Wag natin to tularan. So, ganito dapat. Okay, number 5. Pwede bang pakibasa, Miss Nonaw? Do not talk when your mouth is full. Okay, thank you. So, number 5, do not talk when your mouth is full. So, kayo ba, kapag kumakain ba kayo, pag puno pa yung bibig nyo, nagsasalita ba kayo sa mga kasama nyo, sa sino man nakakasunod yung kumakain? So, dyan yung mga wag na wag nating gagawin. Okay? Kapag kumakain tayo, pwede munang ubusin muna natin yung laman ng bibig natin bago tayo magsalita. Kasi maaaring ganitong mangyayari. So, di ba? So, yan yung mga dapat nating iwasan kapag kumakain tayo. Maaaring ubusin muna natin ang laman ng pagkain sa ating bibig bago tayo magsalita kasi pwede natin silang mabugahan ng pagkain. Now, kung talagang nakikinig kayo, magtatawag ko ng isang estudyante na magbibigay ng simple guidelines to make family meals. So, okay, tatawagin ko si Miss who's nasa bandal. Mukhang talagang nakikinig siya. So, Miss sa bandal, magbigay ka nga ng isang halimbawa ng simple guidelines. Okay, galing. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Talagang nakikinig si Miss sa bandal. Ngayon, class, pwede ba kayong kumuha ng malinis na papel at sagutan yung ito? Ipapasagot ni teacher. So, talagang nakikinig kayong lahat, di ba? So, kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ito. So, okay, true or false? Write the true if the statement is correct or false if the statement wrong. Write your answer on the blank before each number. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan itong ipapasagot ni teacher. Okay? Okay, class, bago tayo umuwi, maipapadala sa inyo si teacher na assignment at ibibigay nyo ito bukas. Okay? So, okay, class, goodbye at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.